Umanda ka na ngayon! Pa si Morales pumiyok sa Senado. Merong mga taong hindi nakapansin ang sinabi ni Morales ha. Pakinggan natin at hihimayin natin isa-isa ito sa inyo mga kababayan ko. You must listen because ito yung pinaka-bomba dito. Ito mga kababayan ko, di ko na patatagalin to. Panoorin natin to ngayon mga kapatid. Let's do this! Eto na! Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Ito yung interview ni Bato ha. Panoorin natin. Ikaw, in-insist mo na totoo talaga yung dalawang papel na yon. Yes, sir. Honor. Ito ha. Pakinggan nyo si Morales dito mga kababayan ko ha. Pakinggan nyo mabuti. Makakakita kayo ng butas at butas dito. In-insist daw ni Morales na totoo daw yung video na yon. Sabi daw ni Senator Bato. Yes or no ang tanong lang dito. In-insist daw niya. Tignan nyo ha. Okay. Yes, sir. Honor. So, after that, anong nangyari? Bakit hanggang doon lang? Pakinggan nyo dahilan niya dito. Hindi nga po natuloy. Yung sinasabi po kanina ni Director General Lasso, no, na wala doon sa kanilang compilation, hindi nga po natuloy itong operation na ito. Eto, dito nyo malalaman na sinungaling to si Morales ngayon. Dige. Hindi natuloy. Kumbaga sa may mga operation talaga kami na hindi natutuloy. Kagaya niyan, nung panahon na yon, yung Deputy Director General na si Asik Gadapan, siya po yung pumipigil doon sa operation. Siya po yung pumigil. Later on po, nung bago po ako pumunta ng ILEA nung 2012, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-usap sa kanya, nung binanggit ko uli sa kanya, yung trabaho na yon, sinabi po niya na pakinggan nyo to mga kababayan ko ha. wag nyo nang tuloy kasi merong utos sa taas. Binanggit niya dito Malacanang. Sa Malacanang. Sinong nagutos may binanggit siya? Malacanang ha. Si Executive Secretary Paquito Ochoa. Yun po yung sinabi niya sa akin na yun yung nagpa sa kanya. Oh, yan na, game. Take note, you invite the next in the next hearing former Executive Secretary Ochoa. Okay, ayan. Hihimayin natin to. Dito mga kababayan ko, kitang-kita nyo yung pagsisinungaling ni Morales ha. Mga kababayan ko. Ito lang, no. Unang bitaw dito, yung pinaka-last part na sinabi ni Morales, mga kababayan ko. Paano ko nasabi, bibigyan ko ng komento. Akala ko ba sabi ni Maharlika, pinigil to na hindi pinigil ng Malacanang to. Ang sabi ni Maharlika, bakit di daw alam ni Pinoy? Ba't paano nakaabot sa Malacanang yung nangyari na yan? Mga kababayan ko, ang tanong dito, paano nakaabot sa Malacanang kay Secretary Ochoa yung pagkakasangkot kay Marcos Jr.? Sige nga, paki-explain. Paki-explain. May tanong ko sa kanila. Paano, akala ko ba hindi pinaabot sa Malacanang ang pinapakalat ninyo? Dito umabot sa Malacanang. Ngayon mga kababayan ko, umabot sa Malacanang. Ngayon, pilit nyong idadivert na yung kwento ni Maharlika na pinakalat niya, mga kababayan ko, ay mali. So ngayon, ang kalaban nyo na dito, si Maharlika na. Nakikita ko ha, intindihin nyo mabuti. Babalik ko dito. Gigisay natin to in-insist mo na totoo talaga yung dalawang papel na yon. Ayan. Unang sinabi ni Senator Bato, tinanong niya to si Morales. In-insist niya daw ba na totoo daw yung papel na yon? Tingnan to, pakinggan niyo mabuti. Yes, Sir Honor. Okay. Yes, Sir Honor. So, after that, anong nangyari? Bakit hanggang doon lang? Hindi nga. Ito. Totoo yung sinasabi ni Morales na hindi natutuloy madalas ang operation. Bakit? Mga kababayan ko, bakit?
Bakit madalas na hindi natutuloy yung operation ng PIDEA? Mga kababayan ko, meron akong kamag-anak na nasa PIDEA ngayon. Before ako magkomento dito at tinanong ko siya, bro, bakit hindi natutuloy yung operation? Loss or kulang ang impormasyon? Mga kababayan ko, loss or kulang ang impormasyon, kulang ang sapat na ilang ebidensya. Kaya hindi tinuloy yung operation na yan. Alam mo, pinag-uusapan namin yan dun sa La Union. PIDEA La Union yung kasama ko. Pinag-uusapan namin yan. Sabi nga nila, alam mo, yung sinasabi nung yung Morales na yan, bakit hindi nila tinuloy yung operation? Bakit naging pending yan? That's too impossible, mga kababayan ko. Kahit walang order ng presidente, kaya nilang sundin yan. Kaya nilang i-penetrate yan. Tama ba ako, mga kababayan ko? Ano to? Niloloko nyo ba kami na kada may operation ng PIDEA kailangan alam ng presidente? Sige nga, kailangan pag may operation ng PIDEA malaki, magsusumbong muna kayo sa presidente, may huhulihin kayo? Noon ako nagtataka dito, mga kababayan ko. Kasi kung tutusin, sabi nila, kung nahuli si Bongbong Marcos talaga dyan at si Maricel Soriano na gumagawa daw ng ganyan, mga kababayan ko, nagse-session, big fish to. Big fish to sa Aquino administration. Kaso mga kababayan ko, hindi eh. Bakit hindi tinuloy yung operation na yan? Nito nila Morales. Alam mo, sagot sa akin mismo ng PIDEA, mga kababayan ko, PIDEA mismo ha. Taga La Union. Reason? Kulang ang ebidensya, mga kababayan ko. At hindi mo pwedeng sabihin, mga kababayan ko na for example, si Bongbong Marcos yun nando doon. How many percent na sigurado kang si BBM yung taong nando doon? How many percent? Diba? Kasi lahat ng mga yan, lahat ng mga yan, mga kababayan ko, lahat ng information, lahat ng intelligence report na nakukuha nitong sinasabi ni Morales during that time, galing yan sa kwento. Kwento ni ganito, kwento ni ganyan, kwento ni ganito. Mga kababayan ko. Ganun po yan. Mga kababayan ko. Hindi nakitang actual ni Morales yon. Hindi actual na nakita ni Morales na may planong ganito. Naikwento sa kanila. Natunugan nila. Kaya nga sinasabi, natunugan. Ibig sabihin, napagsabihan sila, napabalaan sila. Pero ang tanong dito, mga kababayan, sa totoo lang, nakikita ko, maiipit dito si Morales sa mangyayari. Talagang maiipit siya dito. Magugurgur siya dito ngayon, mga kababayan ko, sa ginagawa niya. Tuloy. Tuloy. Yung sinasabi po kanina ni Director General Lasso, no, na wala doon sa kanilang compilation, hindi nga po natuloy. That's too impossible, Mr. Morales, no? Kalbo. That's too impossible. Meron kayong record niyan for sure. Kung hindi natuloy yan, hindi ibabasura yan. Kaya sabihin natin, kung hindi natuloy yan, mga kababayan ko, question. Mga kababayan ko, kung hindi natuloy yan, ang pinakamalaking tanong kasi hindi na natuloy. So ibig sabihin nito, lack of information, kulang ang ebidensya, kulang ang datos. Kaya hindi siya natuloy. Ngayon, magkakaroon ba ang PIDEA ng copy niyan? Kailangan ba magkaroon? Of course hindi, mga kababayan ko, mga kapatid. Kasi ginigit ang PIDEA dito, wala kaming record na ganyan. Pero mga kababayan ko, nakakapagtaka, kahit yung kahit premature operation, mga kababayan ko na hindi natuloy, meron silang record. Meron silang record, meron silang tinatago. But suddenly, mga kababayan ko, wala pong record ng PIDEA na maipe-present dito. Kasi mga kababayan ko, ang gusto ko lang pong sabihin dito, kung talaga bang nagsasabi ng totoo to. Yun ang gusto ko malaman eh. Kasi meron record ton tao na to na gumagawa ng issue sa Davao.
Mga kababayan ko, doon ako nagtataka. At yun ang pinag-iisipan ko ngayon. Mga kapatid, wala ring control number. Even the control number, even the spelling is wrong. Mga kababayan ko. Kaya nga nagtataka ako dito, sinasakyan ng Senado to. Bakit hindi nila i-background check to ngayon? Tatanungin ko kayo, ilan ng operation nito na sumablay? Mga kababayan ko, 2. Bakit hinahayaan ng Senado to na magkalat to dito? Bakit hindi nyo i-background check to? Okay, wala nang problema. Pinatawag ni Sen. Bato yan para magsalita Kung sa bagay, iingay nga naman. Di ba mapag-uusapan yung pulburon. But ginigit ni General Lasso ng FIDEA, wala kaming record nung sinasabi mo. Di ba? Kasi kung kahit premature operation yan, meron kaming record yan. At mababalikan namin yon in case na mangyari man ito. Di ba? Pero ang tanong ko dito kay Mr. Morales, Mr. Morales, bakit wala kang serial number? Can we define? No, Mr. Morales, very curious ako dun Kasi sasabihin mo na wala talagang record. Wala daw record, di daw natuloy. Ba't ganun? Nakapag-submit ka, ibig sabihin nito, nag-submit kayo, gumawa kayo. Ang ibig sabihin lang nito sa akin ngayon mga kababayan ko, ibig sabihin nito, gumawa kayo ng hula-hulang pangalan para for operation purposes. Kasi ganoon na lumalabas sa akin ngayon, mga kababayan ko. Kung hindi inaprubahan yan ng PIDEA, o kung naaprubahan man sana yan, kahit magkakaroon ng serial number yan. Sa makatuwid mga kababayan ko, premature yung papel ninyo. Ibig sabihin yan, nagbibintang pa lang kayo. Tama? Mga kababayan ko, ito lang sa akin lang to Sa makatuwid mga kababayan ko, Mr. Morales, wala kayong kasiguraduhan na si Bongbong Marcos yun nandoon sa loob ng kondo. At wala rin kayong kasiguraduhan, ibig sabihin nun na si Maricel Soriano ang kasama ni Bongbong Marcos. Ito malinaw to kasi premature yung ginagawa ninyong operation. 'Di ba? Ibig sabihin nito, lack of information, lack of evidence, walang basis at hindi kayo sigurado. Ngayon, ang tanong ko dito, gumawa kayo ng papel na ganyan, so ibig sabihin nito, Mr. Morales, sasubmit nyo sa PIDEA na ganon, nang walang proper proceeding operation ng gagawin ninyo sa paghuli. Kasi tinatanong kayo ni Senator Bato, bakit hindi natuloy yung operation ninyo? Of course, Senator Bato, pulis ka If you are police, naging PNP chief ka, bakit hindi natutuloy ang isang operasyon dahil walang sapat na ebidensya? Naku naman Ano ba yan? Pinupolitika nyo na lang si Marcos Mga kababayan. Ayan sa bibig na nga nang gagaling Ako kasi may stock knowledge akong alam pa sa ginagawa nila Sa totoo lang, may stock knowledge ako sa ginagawa nila. At nakakapagtanong-tanong ko sa mga koneksyon natin. No? Senator Bato de la Rosa, ano ginagawa mo sa Senado? Maghihiring kayo ng ganyan, magsasayang tayo ng pera ng taong bayan. Para lang sa ganito, walang kakwenta-kwentang tanong. My God! Naging PNP chief ka naman. Bakit hindi matutuloy yung ang isang operasyon? Kasi lack of evidence. Bakit hindi natuloy ito? Sasabihin nila, idadahilan nila, hinarang ng palasyo. Sabi ni Maharlika, mga kababayan ko, hindi nga daw nakarating sa palasyo. Mga sinungaling kayo Diba? Hindi napansin ng iba to, pero shoot na shoot sila sa akin dito, mga kababayan ko. Diba, mga kababayan ko? San man operasyon ng Intel, confidential lahat, mapadokumento, piskal, classified, numero 1, makakaalam anumang operasyon, ang legal documents ng pirmado ng mga superior. Tuloy.
Itong operation na ito, hindi natuloy. Kumbaga sa no, may mga operation talaga kami na hindi natutuloy. Kagaya niyan, nung panahon na yon, yung Deputy Director General na si Asik Gadapan, siya po yung pumipigil doon sa operation. Siya po yung pumigil. Ito mga kababayan ko, sa part na yan, pwede siya magbintang. Sige, magbintang ka. Pero may nakita ko sa beginning mo, yun talaga. Pakinggan ko to. Later on po, nung bago po ako pumunta ng ILEA nung 2012, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-usap sa kanya, nung binanggit ko uli sa kanya, yung trabaho na yon, sinabi po niya na wag nyo nang tuloy kasi merong utos sa taas. O yan ha, ano yung taas? Sa Malacanang. Sinong nagutos, may binanggit siya? Allegedly po, si Executive Secretary Paquito Ochoa. Yun po yung sinabi niya sa akin na yun yung nagpa-ano sa kanya. Kumisek, take note. Ayan. Pagdating naman sa part na yan, mga kababayan ko, medyo, didistansya tayo doon. Kasi mga kababayan ko, sa question na yon, pinagbibintangan niya si Paquito Ochoa, allegedly, sabi niya, allegedly. Ito napansin ko lang din. Pakinggan nyo Secretary Paquito Ochoa, yun na makapag-usap sa kanya, nung binanggit ko uli sa kanya, yung trabaho na yon, sinabi po niya na wag nyo nang tuloy kasi merong utos sa taas. Sa Malacanang. Sinong nagutos, may binanggit siya? Allegedly po, si Executive Secretary Paquito Ochoa. Kita nyo, hindi pa siya sigurado. Allegedly, Secretary Paquito Ochoa. How many percent na si Paquito Ochoa nga talaga yon? Well, medyo masaya tong masaya tong hearing na to para sa akin. Kasi masusunog dito yung kampo nila pagpapakinggan natin talaga Anyway, antayin ko si Senator Bato sumuko dito. Pero I think maganda yung standing natin dito mga kababayan ko. Kasi even siya, mga kababayan ko, even siya allegedly, 'di ba? Hindi niya pa sigurado kung si Paquito Ochoa talaga. Abangan natin yung paglutang ni former Secretary Paquito Ochoa, yung mga dinawit nila dito. Sige, sasakyan namin yung kakulitan nyo. Yun po yung sinabi niya sa akin na yun yung nagpa-ano sa kanya. Kumisek, take note. You invite the next in the next hearing former Executive Secretary Ochoa. Kasi ito pa, napansin ko lang, no? Pabilisan lang natin, habol tayo sa mga content nila. Sige, eto mga kabayan ko. Tingnan nyo yung sinabi niya naman dito. Ako dumating ako sa point na nag-isip ako teka muna, ako ang mapipin down dito. Kayo nandyan, ako nasa labas, pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo, ako ipet. Ba't nyo i-deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Como ba ang nandoon Bongbong Marcos na presidente ngayon, maiipit ako ang lalagay nyo rin sa alanganin? Abay, malaking kalokohan to, Your Honor. Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Ako, yung pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, di pin down yan? Dahil ngayon, Presidente, ngayon, iwas pusoy? Hindi, yan ang tanong ko doon. Ito, babalikan lang natin. Pinapanood ko sa inyo yung sinasabi niya Ako lang ito lang. Mapipin down dito. Ikaw talaga maiipit talaga dyan kasi ikaw yung sinasabi ni Maharlika nakapirma. Diba? Kayo nandyan. Ako nasa labas. Kasi nga, ang tanong nga dito, Mr. Morales, ang tanong ko nga dito, diba? Ang tanong ko nga dito, kung totoo ba talaga na yung information na kuha ninyo, na Bongbong Marcos ba talaga o bongit ang nandoon? Kasi diyan ang gusto na malaman ng taong bayan ngayon Gusto namin malaman, si Marcos ba talaga yung nandoon? Ano ba yung ginagawa? Baka mamaya kasi mga kababayan ko, kwento lang ito na chinismis sa inyo na hindi nyo kayang panindigan.
Ikaw yung nandiyan dyan eh. Pumront ka, bumida ka ngayon, lumabas ka sa channel ni Maharlika, pumunta ka dyan sa Senado, and then do it. Kasi, gusto mo ng hindi natin alam kung ano, hindi ko naman pwede sabihin bayaran ka. Diba? Hindi ko gagawin yon. Gusto mo magsalita dyan in front of the public para linisin yung pangalan mo. Pero ang tanong ko dito, ang alam ko, meron kang dalawang sablay na operation. Pwede ba natin mapagbuksan sa Senado yon? Mr. Your Honor, Senator Bato, baka pwede natin halongkatin din yung dalawang sablay na mission nito. Pero ako ang nakapirma. Mag-deny kayo. Ako ipet. Ba't yung i-deny? Paano sila, talaga magde-deny sila? Wala naman talaga silang ganun eh. Wala naman talaga silang record. Kung may record ng PDEA, why not ibigay natin, di ba? Mga kababayan ko. Mga kababayan, di ba tama naman ako eh. Tama naman sinasabi niyo dito. Ikaw talaga maiipit doon at ipit na ipit ka talaga dito. Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Hindi sa wag mo i-pin down si Director General Lasso dito. Ang pinag-uusapan kasi dito, number one, kung totoo nga ba yung sinasabi mo na pinirmahan mo na pre-operation. Diba? Kasi kung tutuusin ikaw yung nakapirma. Hindi pa nga kayo sigurado kaya nga free operation, mga kababayan ko. Hindi pa kayo sigurado kung si Bongbong Marcos yung madudukot nyo mismo doon. Kaso ang problema sa inyo, mga kababayan ko, sa papel, pinangunahan ninyo, mga kababayan ko. Ibig sabihin nito, pinangunahan ninyo yung operation na yon na nagbibintang pa lang kayo. Alam mo, maliwanag para sa akin, mga kababayan ko, na pinagbibintangan nila si Marcos Jr. at si Maricel Soriano dito. Mga kababayan ko. Kasi hindi nyo nga sigurado kung talagang sila ang nakarating lang sa inyo, yung mga info ng chuchu ng mga alpha ninyo. Tama? Como ba ang nandoon Bongbong Marcos na presidente ngayon? Maiipit ako ang lalagay nyo ron sa alanganin. Ay maiipit ka talaga kasi alam mo kung bakit. Ikaw ang binabala ng mga mga DDS. Ikaw ang kinakasangkalan ng mga Mr. Morales, gumising ka sa katotohanan na ikaw ang gagawin nilang bala sa kanyon, panlaban dito sa Marcos administration. Yang ulo mo na yan ang ipapasok ni Duterte sa loob ng kanyon at papuputukin niya dyan sa Senado. Talaga maiipit ka. Even your family, ginusto mo yan eh. Diba? Mga kababayan ko. Ganun kadali yun. What you want is, sabihin ng PDEA, may record talaga kaming ganyan. Hindi gagawin ng PDEA yun. Number one, wala naman silang ilalabas. Number two, alangan naman gumawa ang PDEA ng record para lang masabing kampihan ka. Hindi pwedeng gawin yon, Mr. Morales. Diba? Paano kung kapangalan lang ni Maricel Soriano? Paano kung kapangalan lang ni Bongbong Marcos o Bongit? Di ba? Ang mahirap kasi nito, Yob, Asintado, ang mahirap kasi nito, baka mamaya dinagdag nila yung pangalan na Bongbong Marcos Bongit. Yun ang iniisip ko dito. Na hindi sila sigurado na meron talagang ganon. Yan ang napapansin ko dito kasi kahit sa mo tignan sa live ni Maharlika, sabi niyang ganon, hindi niya daw alam kung paano na ilabas yan. Samantalang ang meron lang naman daw niyan, yung opisyalis niya daw, opisyal na ganito, paano daw nakalabas sa ganito, napakita daw kay Duterte. Si Maharlika, sinasabi, Malacanang, hindi daw nakaabot ng Malacanang. Kung nakaabot daw ng Malacanang yan, yari daw kay Pinoy daw yan. Imagine niyo yun, mga kababayan ko. It's too horrible yung mga kanyang binibitawan. Kung lahat silang pakikinggan mo, mga kapatid, ang sinusubo ni Maharlika ngayon sa problema, ito. Sinusubo ni Bato ngayon, ito, mga kababayan ko. Sa totoo lang, ang ob-ob ng script nila. Kayo ngayon, aabangan ko ngayon. Nagbanggit kayo, nag-drop kayo ng name ng panibagong name ni former Secretary Paquito Ochoa. Dinrap nyo yung name ni Paquito Ochoa. Ngayon naman titignan ko kung paano kayo i-deny ni Ochoa. Mga kababayan ko. Diba? Kinalantari nyo si Paquito Ochoa. Tignan natin, mga kababayan ko.
Tingnan natin kung paano kayo bakbakan ng tao na yon. Wala, di kayo uubra doon. Matindi sa debunk yon, matindi dumepensa yon. Kaya aabangan ko na lamang yung pagbagsak ng mga to. Diyos ko, mai-stress lang ako sa kanila. Baka ano pa ako. Mio.